Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, Ama, at ang pagkikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga giliw kong mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay po tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatag ng iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sinabi ng punong saserdoteng si Helcias, "Nakita ko sa templo ng Panginoon ang aklat ng kautusan. Ibinigay niya ito kay Safan at binasa naman ito. Nang matupad na ang iniutos sa kanya, nagbalik siya sa hari at sinabing nabilang na ang salapi sa templo at naibigay na sa mga kinauukulan. Sinabi pa niya, ako'y binigyan ni Helcias ng isang aklat at binasa niya ito sa hari. Nang marinig ng hari ang nilalaman ng aklat, pinunit niya ang kanyang kasuotan. Tinipon niya ang saserdote Helcias, si Ahikam na anak ni Sapan, si Akbor na anak ni Mikaya, ang kalihim na si Sapan, at ang mayordomong si Asaya. Sinabi niya, isanggunin ninyo ako at ang buong Huda sa Panginoon tungkol sa nilalaman ng aklat na ito. Matindi ang galit niya sa ating dahil sa pagsuway ng ating mga ninuno at sa di natin pagsunod sa mga utos na narito. Ipinatawag ni Haring Hosias ang matatanda ng Huda at Jerusalem. At sila'y nagpunta sa templo ng Panginoon, kasama ang mga saserdote, ang mga propeta at ang buong bayan. Pagdating doon, ipinabasa niya ang aklat na nakuha sa templo. Pagkabasa, tumayo sa plataporman ang hari at taimtim na nangakong susunod sa kautusan at sa lahat ng tuntunin. Ang lahat ng naroon ay nakiisa sa hari sa pangako nito sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ituro mo, Panginoon, layunin ng kautusan, at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod. Buong puso't iingat at susundin ng buong lugod. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroroon ang ligayang inaasam. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Bayaan mong hangarin ko na sundin ang iyong utos, higit pa sa paghahangad
na yumaman akong lubos. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ilayo mo ang pansin ko sa bagay na walang saysay, at ayon sa pangako mo'y pagpalain akong tunay. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ang lahat ng tuntunin mo, ang hangad ko'y aking sundin, pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako'y pagpalain. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala niyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa puno ng aroma? Nagbubunga ba ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy? Subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ninang mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at tinatapon sa apoy. Kaya nga makikilala ninyo sa kanila ang gawa ng mga bulaang propeta." Magiliw ko mga kapatid ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga giliw natin nakikisa sa ating Facebook Live, magandang umaga din po. Mga giliw ko mga kapatid, kung babalikan ho natin noong nakaraang linggo, ang mga paalala ni Jesus ay ang gumawa ng mabuti. Sunod-sunod ho ang paalala ni Jesus noong nakaraang linggo kung paano dapat tayo gumawa ng mabuti. Ngayon namang linggong ito, sunod-sunod din ho ang babala ni Jesus kung sino talaga ang gumagawa ng tunay na mabuti at kung sino ang dapat nating susundan. Mga gilo kong mga kapatid, tayo ay binabalaan ni Jesus na mag-ingat sa mga bulaang propeta. Yung mga taong pakitang tao lamang. Kaya tingnan natin sa mga pag-aaral, ano ba ang katangian ng pagiging isang mabuti? Sino nga ba talaga ang tunay na mabuti? Ayon ho sa psychology, the traits of being good are empathy, honesty, respect, and the ability to forgive. Uulitin ko, ito ho yung mga traits of being a good person. Empathy, honesty, respect, and the ability to forgive. Ito daw yung mga signs of being a genuinely good person. Tingnan naman natin on the spirituality side. How can we identify if a person is good? Ito ho yung mga traits. Honesty, good manners, forgiving, generosity, patient,
good vibes and show an interest into others. Mga gilo kong mga kapatid, kung titingnan natin, what is similar on the same study is honesty and forgiveness. Mga gilo kong mga kapatid, saan ba natin makikita itong honesty and being forgiving? Mga gilo kong mga kapatid, balikan natin yung mga sinabi ni Jesus noong o sa mga mabuting balita. Saan niya ba tayo inihahalin tulad? Tayo ay inihahalin tulad ni Jesus sa isang bata. Ano ba ang katangian ng mga bata? Kaya dito natin masusukat yung pagiging isang good person. Yung meron tayong katangian na tulad ng isang bata. At ano iyon? Yung dalawang katangian na binanggit sa pag-aaral, naroon palagi sa mga bata. Yung pagiging honest and yung pagiging forgiving. Yung sila ay tapat at mapagpatawad. Kaya nga mga gilo kong mga kapatid, ganun din ho sa buhay natin. Habang tayo naglalakbay sa mundong ito, sana wag nating kakalimutang maging tapat o maging totoo at maging mapagpatawad. Itong dalawang traits na ito ang mga hulugan kung sino nga ba ang tunay na mabuti. Kaya mga gilo kong mga kapatid, mahalagang tanungin natin ang ating sarili. Yung pagiging honest ba ay nasa sa akin? O madalas pumapalpak din ako sa pagiging honest? O malimit ay nakakagawa din ako ng pagsisinungaling? O malimit may tinatago din ako sa aking buhay? Ako ba ay nagiging honest? Ano? Kita ho ninyo, katulad ng isang bata. Sinabi ni Jesus, tinulad tayo sa mga bata. Tingnan ninyo pag ang bata. Pag yan tinanong mo, pinagalitan mo, magsasabi yan ng totoo. Pero sa mundo natin ho ngayon, nililitis na, nasa harapan na ng husgado, ay hindi pa rin nagsasabi ng totoo. No? Bakit? Dahil sabi nga nila, may kasabihan ho tayo, sa pagtanda, sa paghaba din ng sungay. Ano? Kaya habang lumalaki na ang sungay, ay mahirap nang putulin. Kaya habang bata pa lamang, dapat tinuturuan na. At tayo dapat din yun. Tinuturuan din tayo na maging tapat at maging totoo sa buhay. Pangalawa, yung pag-uugaling pagpapatawad. Tingnan niyo yung mga bata. Maglalaro sila, mag-aaway, pero after all, sila pa rin ang magkakaibigan. Tingnan ninyo, kahit hayaan ninyo ang mga bata, maglaro diyan, pagkakatapos sila'y magkakagalit, after which sila din ang dadamay doon sa kanilang kalaro pagka umiiyak na. Kinabukasan, maglalaro na ulit sila. Ayos na ulit. Pero tayo, habang tumatanda, kaunting bagay lamang na mapag-awayan. Tingnan ninyo, kahit isang taon na, hindi kayo nagpapatawaran. Magkita man kayo sa daan, magkasalubong man kayo, baka lihis ang landas. Imbis na sana kayo yung magpatawaran, hindi na. Yun bang tayo mismo ang mas nakakaunawa kung ano ang tama't mali? Tayo mismo ang nakakaunawa kung anong dapat gawin. Pero malimit. Tayo mismong matatanda ang hindi na masyadong umuunawa. Kaya mga gilo kong mga kapatid, ito'y paalala sa atin na Jesus. Ngayong mga linggong ito, sana tayo ay lahat magsumikap na maging mabuti. Kaya titingnan ninyo, simula Lunes hanggang ngayon, Miyerkules, hanggang Biyernes pa ho yan, napaalala ni Jesus kung anong dapat natin gawin upang tayo din ay hindi masabihan ni Jesus na bulaang propeta, upang tayo rin ay masabihan ni Jesus na tayo'y tapat sa Kanya. Dahil tayo
ay tunay na mabuti. Sana mga gilo kong mga kapatid, lagi nating tatanungin ang ating mga sarili. Nakatulad ng isang bata, tayo rin ay makakuha ng pagiging o pag-uugali na habang tayo tumatanda, ay naroon pa rin yung pagiging totoo o pagiging honest at naroon pa rin yung pagpapatawad natin sapagkat tayo naman ay laging pinapatawad ng Diyos. Mga gilo kong mga kapatid, dalawang katangian ang ipinapaalala sa atin ni Jesus. Sino ang tunay na mabuti? Ang tunay na mabuti ay naging totoo o naging honest. Ang tunay na mabuti ay nagpapatawad sa lahat ng taong nakakasakit o nasaktan niya. Kaya mga gilo kong mga kapatid, sana pag-isipan natin, ako ba ay naging honest at ako ba ay naging forgiving? Nagdulot sa atin ng panibagong buhay ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Sa pamamagitan ng ating pananalangin, tayong mga makabagong propeta naway makapagdulot ng mabuting bunga sa simbahan at sa sanlibutan. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang simbahan naway umakay sa mga Kristiyanong mananampalataya sa daan na naghahatid sa pinahahalagang pag-ibig, katarungan at katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang mga dukha naway huwag mapagsamantalahan o mailigaw ng mga huwad at mapaghangad na pinuno. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang galit ng mga taong nabiktima ng kawalan ng katarungan, naway maghilom at matuto silang muli na magtiwala at makipagkaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway tumanggap ng lakas mula kay Jesus, na dumating upang tulungan ang may karamdaman at mahihina. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang mga yumao, naway ganap na tumanggap ng gantimpala sa kanilang mga pagsusumikap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ama naming nasa langit, ikaw ang aming sandigan sa mga oras ng pangangailangan. Buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya at akayin kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan.
Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalulugod mong likain ng sanlibutan na iyong pinababago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel ang nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya, ninabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni Poong San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Nang may kababaan ng loob, sama-sama natin dasalin ang panalangin tunuro sa atin ng Panginoon.
Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tilayos sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming maraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga minamahal na kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapalad tayong niniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginaganap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng maawain, mapagmahal at mga pangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humay kayong taglang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa